Bitawan niyo ako! Sigaw ni Ashley habang nasa loob siya ng sasakyan ng mga kidnappers. Bakit niyo dinala yan? Hindi siya ang target! Ang wika naman ng driver. Wala na kaming panahon. Kung di lang nakialam yung lalaki kanina, edi okay sanang plano. Ang daming tao sa labas, mahirap na. Sagot naman ng isang lalaki. 4 silang nasa loob ng sasakyan, kasama na ang driver. Pawang nakasuot ng bonnet at mukhang armado. Sino ba kayo? Isa niyo ako dadalhin? Tanong ni Ashley habang nagpupumiglas pa rin. Pasensya na at nadamay ka. Kapatid mo ang target namin eh. Kaso nabulil-yasong lakad namin, kaya ikaw na lang ipapalit namin sa kanya. Sagot naman ng isang lalaking nakahawak kay Ashley. Takot na takot ang dalaga at hindi niya alam ang gagawin niya. Patungong North Luzon Expressway ang takbo ng sasakyan. Dahil magtatakip silim pa lang, matindi na ang traffic sa highway, kaya napilitang mapahinto ang sasakyan ng grupo. Kampanting ligtas na sila sa anumang problema. Pero biglang binundol ang kanang bahagi ng van nila. Tumilapon lahat ng nasa loob papunta kaliwa dahil sa impact. Napasigaw si Ashley. Sinilip ng mga kalaban na nangyari sa labas. May motor na bumangga sa kanila. Sinong gago ba yung bumangga sa atin? Binuksan ng isa ang van at sinalubong siya agad ng sundok sa mukha. Natumba ito at nabitawan ng hawak na armas. Dito nakita ni Ashley ang sumuntok. Ben? Wika niya. Ashley! Sigaw din ni Ben. Tinadyakan niya ang natumbang lalaki at tinamaan ulit ito sa mukha. Nauntog ang ulo nito sa semento at nakatulog. Ikaw na naman! Patumbahin niyo mga ulol! Utos ng driver. Pinagbabaril ang 2 pang kasama niya si Ben sa labas pero nakatago ito sa gilid ng van. Dahil sa komosyon, nagkagulo na sa kalsada. Nagsitakbuhan ng mga tao. Takot na madamay sa gulo. Pero ito ang isa sa mga plano ni Ben. Alam niyang nagpapanik pa ang mga kidnappers dahil hindi nila inaasahan ang biglang pagdating niya. At ngayon, gumawa ng iskandalo ang mga ito at mas madaling makakatawag ng pansin ito sa mga pulis. Umaasa si Ben na may darating na mga parak para mahuli ang mga kalaban. Pero biglang inatras ng driver ang van at nagpumilit itong itakas si Ashley. Binangga niya ang mga nakaharang ng mga sasakyan. May isang kanto malapit sa pwesto nila at pwedeng makatakas ang van kung makakalusot. Pinulot ni Ben ang baril na nasa kalsada. Hindi pa man siya marunong gumamit nito, kaya ginamit niya ito sa gulong ng van hanggang sa ito ay ma-flat. Sa loob naman ay biglang siniko ni Ashley sa mukha ang isa sa mga kalaban at mabilis niyang binuksan ang van. Nabuksan niya ito at nakita niya ulit si Ben. Ben! Tulong! Sigaw ni Ashley. Lumapit si Ben pero tinutukan ng baril si Ashley sa sintido. Subukan mo, gago! Kung hindi, pasasabugin ko ang ulo nito. Banta ng lalaki. Nakalusot na ang sasakyan nila at sinara nito ang sliding door ng van. Nawawalan na ng oras si Ben. Sira na ang motor na ginamit niya. Nakalampas ang van sa traffic at nakangiti ang driver ng van nang makapasok na sila sa kanto. Isang kotse ang inabandona sa kalsada at sinakyan nito ni Ben. Nakuha niyang susi at pinaandar ito kaagad sa kasinundan ng van. Nagkaroon ng habulan. Napansin ng mga kalaban na sumusunod pa rin si Ben. Walang hiya. May sa demonyo yatang lalaking yun ah. Paputukan niyo. Utos ulit ng driver. Binuksan ang isang sliding door at kumapit ito.
Inatake niya ang kotse na binamaneho ni Ben. Pinaliko-liko ni Ben ang kotse at nakabangga pa ito ng isang kariton na may mga prutas. Ang katabi naman ng driver ay binuksan ang bintana nito at rinatrat ang binata. Tinamaan ang harapan ng kotse at nagkabutas-butas ang hood nito. Maging ang salamin ng kotse ay nasira na rin. Tinulak ni Ben ang salamin sa harapan at naiwan na ito sa kalsada. Patuloy pa rin ang paghabol ni Ben. Lumabas sila sa isang highway at umarangkada ulit ang van. Patuloy pa rin ang pag-atake kay Ben. Dahil sa putukan nakatunog na ang mga pulis at nagdispatcha na ng 2 police mobile. Agad lumabas ang mga ito sa highway at hinahabol ang van. Biglang sinipa ni Ashley ang lalaking nakakapit sa sliding door. Nahulog ito at nagpagulong-gulong sa kalsada. Napasigaw ito nang mabangga ito ng kotse ni Ben. Duguan ng lalaking humandusay sa kalsada. "Loko ka? Anong ginawa mo sa tropa ko?" Galit na sinampal ng lalaking nakaupo sa harap si Ashley. Tinabihan niya ito at tinutukan ulit sa pisngi. "Kung papatayin mo ko dito, wala ka nang magagamit. Kapag na-corner na kayo ng mga pulis, hindi kayo makakatakas dito." Nakakuha ng tapang si Ashley. Alam niyang hindi siya pababayaan ni Ben. Buwis buhay ang binata sa pagliligtas sa kanya at ngayon ay nabigyan nito ng lakas ng loob ang dalaga na lumaban din. Parehong mataas ang adrenaline rush ng dalawa at parehong hindi na nakakaramdam ng takot. Hindi nakapagsalita ang kalaban. Tama si Ashley. Wala silang magagamit na hostage kapag magkataong makorner sila. Mula sa malayo naman ay nakagawa ng barricade ang ibang team ng mga pulis. Nagharang sila ng isang malaking truck at may mga police mobile din sa palibot. Sumenyas ang mga ito na pahintuin ang van. Naloko na. Naloko na talaga. Buisit. Ano nang gagawin natin? Nagpapanik na ang lalaking may hawak kay Ashley. Bahala na! Bahala na! Pinaharurot ng lalaki ang van. Plano nitong banggain ang maliit na gap sa 2 police mobile sa gilid at baka makalusot sila. Napalingon sa harapan ng van ang lalaking may hawak kay Ashley. Ito na ang pagkakataon ng dalaga. Tinulak niya bigla ang lalaki at mabilis siyang tumalon palabas ng van. Napasigaw ang driver. Hindi nito nakita na bubulusok na sila sa truck. Bumangga ang van sa gilid ng truck at lumipad palabas ng van ng driver dahil hindi ito naka-seatbelt. Nagpagulong-gulong naman si Ashley sa kalsada at nawalan ito ng malay. Agad huminto ang kotse ni Ben at lumabas siya. Niyakap niya ang dalaga. Napasigaw na lamang si Ben. Gumising ka, Ashley! May kaunting malay pa rin si Ashley, pero dahan-dahang naglaho ito at ang naririnig niyang boses ni Ben ay unti-unting nabura. Tuluyan na siyang nawala ng ulirat. Dinala sa ospital na pinagtatrabahuhan ni Tony ang anak niya. Wala pa rin itong malay at nakaventilator ito. Nabagok ang ulo niya matapos siyang tumalon at nagkaroon din siya ng ilang mga injuries sa katawan. Nasawi ang driver ng van. Isa lang sa kanila ang nabuhay. Nahuli ito kaagad ang mga pulis. Dito napag-alamang mga tauhan sila ni Governor. Mga walang kwenta. Mga inutil. Napakasimpleng utos, hindi pa magawa. Bakit ba ako napapalibutan ng mga walang kwentang tauhan? Sayang lang yung binabayad ko sa inyo. Galit na galit si Gob sa mga tauhan niya. Tahimik naman ang mga ito. Sumabog ulit ang issue ni Governor sa media dahil sa mga inami ng tauhan niya.
Ngayon ay tila mas lumiliit na ang mundong ginagalawan ni Governor. Dumating ang isa pa niyang tauhan na inutusan din ito. Gob, wala po sa area si Aliana. Mukhang nagtago na po. Ang pamilya din niya ay wala na sa bayan. Naglayas na yata. Hindi rin po alam ng mga pinagtanungan namin kung nasaan sila. Ano ka ba? Tanga ka ba? Pag sinabi kong hanapin niyo, ang gusto ko hanapin niyo. Nagtanong-tanong? Ano ba sa tingin mo ang pinapagawa ko sa'yo, ha? Gamitin mo yung utak mo. Wala kang makukuha sa pagtatanong mo. Ang gusto ko, pigain mo ang sino mang may alam kung nasaan ang babaeng yun. Babalik na po kami, Gob. Susubukan po namin ulit. Huwag na huwag kang magpapakita sa aking hayop ka. Ayokong makita yung pagmumukha mo nang di mo dala dito yung babaeng yun. Maliwanag. Yes, Gob. Ani mo'y sasabog na ang puso ng matandang politiko dahil sa stress na kanyang dinadanas. Isang malaking pagkakamali ang ginawa niya. Ngayon ay na-expose na naman siya. Sa university naman, nagsimula na muli ang linggo ng pasukan. Laking gulat ng mga kaklase ni Ashley nang malaman ang kalagayan niya. Naging usap-usapan sa klase ang dinanas ni Ashley at kung ano ang ginawa ni Ben para maligtas ang dalaga. Dahil siya ang pinakamaganda at sikat sa klase, ay hindi ito nakaligtas sa intriga. Nagkaroon nga ng chismis na baka may lihim na relasyon si Ashley at ang boy nilang si Ben. Dumating ang boyfriend ni Ashley na si Jed at agad-tikom ang bibig ng mga chismosa at chismoso. Tahimik lang ang binata. Galing pala ito sa ospital at binisita ang kasintahan. Malaki ang pag-aalala niya sa kalagayan ng dalaga. Matapos ang klase, ay bumisita muli si Jet sa ospital. Pagpasok niya, ay naabutan niya sa kwarto si Ben at hawak nito ang kamay ni Ashley. Nang mapansin siya ni Ben, ay binitawan nito ang kamay ng dalaga. Kamusta na si Ash? Tanong ni Jet. Ganun pa rin eh, pero stable naman daw ang vital signs niya, sabi ng nurse kanina. Umupo si Jed sa tabi ni Ben. Napabuntong hininga ito. Tila mabigat ang pakiramdam. Hindi ko nasabi to agad sa'yo, Ben. Pero maraming salamat, pre. Maraming salamat sa pagliligtas mo kay Ashley. Utang ni Ashley ang buhay niya sa'yo. At ituturing ko na rin itong utang na loob sa'yo. Hindi ko alam kung paano makakabawi sa'yo, tol. Huwag mo nang isipin yun, Jed. Kaibigan ako ni Ashley. At ayoko namang malagay siya sa panganib. Hinawakan ni Ben ang balikat ni Jed. Pinatong naman ni Jed ang kamay niya sa kamay ni Ben at nagkatitigan sila. Parehong napangiti ang dalawa na medyo awkward. Gaano mo katagal hahawakan ang kamay ko, tol? Baka gusto mo nang ikis. Ang biro ni Ben. Sira ulo ka talaga? Napatawa si Jed kay Ben at napailing na lamang ito. Matapos ang ilang segundo, naging seryoso na naman si Jed. Alam mo, tol, pera biro Maraming salamat talaga. Pero meron lang sana akong gustong malaman sa'yo, tol. At sana sagutin mo ako ng totoo. Tiningnan ni Jed si Ben sa mata. Sige, napakaseryoso mo naman. Ano yun? Tanong ni Ben. May nararamdaman ka rin ba para kay Ashley? Tanong ni Jed. Tulala si Ben. Nagulat ito sa tanong ni Jed. Hindi siya makasagot. Titig na titig sa kanyang mga mata ang mga mata ni Jed. Binabasa ang kahit kusing na pagbabago sa reaksyon ng kanyang mukha. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nauutal na tanong ni Ben. Alam mo ang ibig kong sabihin, pre.
Gusto kong diretsuhin mo lang ako. May nararamdaman ka rin ba sa nobya kong si Ash? Tanong ni Jed. Naapalunok si Ben. Biglang nanuyo ang mga labi niya. Maingat siyang tumango. Hindi mo may tatago sa akin yan, pre. Alam ko. Nararamdaman ko rin, tol, kasi pareho nating mahal si Ashley. Kaya gusto ko lang sanang maging malinaw ang lahat. Hindi ako galit sa'yo, pre. Huwag mong isipin na ganun. Natural lang na mapamahal ka kay Ashley kasi special siya at mabait. At sa totoo lang, natutuwa din naman ako at ang lalaking tulad mo ang nagmamahal sa kanya. Kasi alam kong isa ka sa mga pwede kong mapagkatiwalaan. Paliwanag pa ni Jed. Tinapik nito ang balikat ni Ben at nakangiti. Mahal ko si Ashley, Jed. Totoo yun. Pero wala akong planong agawin sa'yo si Ashley. Ikaw ang mahal ni Ash. Ikaw ang pinili niya. Rerespetuhin ko ang kanyang desisyon. Nakipag-shake hand si Jed kay Ben. Samantala, wala silang kaalam-alam. Pero nasa labas ng kwarto si Jenna at narinig ang usapan nila. Matapos niyang malaman ang mga sinabi ni Ben, ay naglakad na ito palabas ng ospital. Ilang minuto pa at lumabas na ng ospital si Ben. Nasa kotse na at naghihintay si Jenna sa kanya. Naiwan sa ospital si Tony at Jed. Parehong nagbabantay sa dalaga. Pagpasok ni Ben ay tumabi ito sa driver's seat. Kamusta si Ash? Tanong ni Jenna. Okay naman siguro, ma'am. Stable naman siya. Asan na pala kayo kanina? Tanong ni Ben. Kasama ko si Tony kanina. Doon na siya natulog sa office niya. Anyway, let's go home. Habang nasa biyahe, tahimik lang si Jenna. Kakaiba ito para kay Ben. Dahil sanay siyang mahilig makipag-usap ang amo niya sa kanya. Inisip niya na lang na baka problemado din ito dahil na rin sa nangyari kay Ashley. Ilang minuto pa at nakauwi na sila sa mansyon. Agad dumiretso si Ben sa kwarto niya at naabutan niyang tulog si Mang Celso. Pagod na rin ang binata at humiga na ito. Nasa kalagitnaan nito ng tulog nang makaramdam siya ng kiliti. Napadilat siya at nagulat nang makita si Jenna na binababa ang shorts niya. Ma'am, anong ginagawa niyo dito? Baka magising sila, bulong ni Ben. Shh, huwag ka maingay para di sila magising. Bulong din ni Jenna at itinuloy ang kapilyahan sa binata. Agad umupo si Ben at tumabi sa kanya si Jenna. Ma'am Jenna, okay lang ba na next time na lang to? Pagod na rin ako eh. Pagod ka na sa akin, Ben? Ha? You heard me, Ben. Pagod ka na ba sa akin? Tanong ni Jenna. At dito naamoy ni Ben na nakainom ang kanyang magandang amo. Lasing ho kayo. Yeah, so what? Tumayo si Ben at inayos ang sarili. Agad siyang lumabas ng kwarto para hindi magising ang kasama niyang si Mang Celso. Sinundan naman siya ni Jenna. Nasa hardin ang dalawa. Ma'am Jenna, ano po bang problema? Narinig kita sa ospital, Ben. Alam ko ang totoo. Alam ko. So, sa lahat ng ginawa ko para sa'yo, wala lang pala lahat ng yon? Tinulungan kita. Binihisan. Binigyan ng magandang karir. Tapos ito yung isusukli mo sa akin? Ma'am, wag naman kayong ganyan. Aminado po akong mahal ko si Ashley. Pero yun lang naman po. Ano po ba ang gusto niyo gawin ko? Pinagbigyan ko po lahat ng gusto niya sa akin. Ginawa ko lahat ng hiling niyo. Ano pa bang gusto niyong gawin ko?
Hindi pa ba obvious, Ben? Nakuha ko na to. Hinaplos ni Jenna ang harap ng short ni Ben. Gusto ko rin sana to eh. At tinuro naman niya ang puso ni Ben. Nabiglang binata si ibig iparating ni Jenna. May nararamdaman na pala to para sa kanya. Ma, may asawa na po kayo. I know. At alam kong mali to, Ben. At pati ako sa sarili ko, hindi ko matanggap to. Marami na akong nakasamang lalaki dati. And I know each type of guys. Pero iba ka eh. I look at you and I know I want to be with you. I hate it. Napakatanga ko. I'm better than this. Sinubukan kong kontrolin ang sarili ko pero wala eh. Nahulog ako sa'yo. Mahal kita, Ben. Mahal kita. Niyakap ni Jenna si Ben. Hindi na ito katulad ng dating yakap ng amo niya sa kanya. Ngayon, may ibig sabihin na ito. Nagtatalo ang isipan ni Ben. Ayaw niyang pagbigyan ng amo dahil baka mas lumaki lang ang problema. Pero ang katawan naman niya ay gustong pagbigyan ang magandang amo. Dinala ni Ben si Jenna sa gym ng bahay. Dito nag-alab ang halikan ng dalawa. Parehong sabik sa isa't isa. Hiniga ni Ben si Jenna sa bench at inalis ang nighties nito at ibinukas ang mga hita. Walang sinayang na oras ang binata at tuluyang inangkin ang napakagandang amo. Halos masiraan ng bait si Jenna nang muling makasalo ang kinababaliwan niyang binata. Hindi nito alam kung saan ipapaling ang ulo at napapakapit ito ng maigpit sa braso ni Ben sa tindi ng nararamdaman. Maya-maya pa ay hingal na hingal ang dalawa at pawisan nang marating nila ang rurok. Magkayakap pa ang dalawa at nagkakatitigan. I love my husband, Ben. Pero hindi ko ide-deny ang feelings ko para sa'yo. Alam kong magiging selfish ako pero I am mature enough para aminin sa'yo na ang feelings ko for you is too much. Hindi ako maghahabol sa'yo, Ben. You deserve better. I do hope one day someone will love you as much as I do. So, hanggang dito na lang ho ba tayo, Ma'am Jenna? Last na ba natin to? Tanong ni Ben. No, syempre hindi. Sinasabi ko lang sa'yo na hindi tayo pwede. Pero hindi ko sinabi na wala nang mangyayari sa atin. Bakit ko naman ipagkakait sa sarili ko? Ang katulad mong biniyayaan, di ba? Napailing si Ben kay Jenna. Sa katapusan, wala pa rin itong pinagbago sa kanya. Abangan po ang susunod na kabanata ng ating story. Bitawan niyo ako! Sigaw ni Ashley habang nasa loob siya ng sasakyan ng mga kidnappers. Bakit niyo dinala yan? Hindi siya ang target. Ang wika naman ng driver. Wala na kaming panahon. Kung di lang nakialam yung lalaki kanina, edi okay sanang plano. Ang daming tao sa labas, mahirap na. Sagot naman ng isang lalaki. 4 silang nasa loob ng sasakyan, kasama na ang driver. Pawang nakasuot ng bonnet at mukhang armado. Sino ba kayo? Isa niyo ako dadalhin? Tanong ni Ashley habang nagpupumiglas pa rin. Pasensya na at nadamay ka. Kapatid mo ang target namin eh. Kaso nabuliliyasong lakad namin, kaya ikaw na lang ipapalit namin sa kanya. Sagot naman ng isang lalaking nakahawak kay Ashley. Takot na takot ang dalaga at hindi niya alam ang gagawin niya. Patungong North Luzon Expressway ang takbo ng sasakyan.
Dahil magtatakip silim pa lang, matindi na ang traffic sa highway, kaya napilitang mapahinto ang sasakyan ng grupo. Kampanting ligtas na sila sa anumang problema. Pero biglang binundol ang kanang bahagi ng van nila. Tumilapon lahat ng nasa loob papunta kaliwa dahil sa impact. Napasigaw si Ashley. Sinilip ng mga kalaban na nangyari sa labas. May motor na bumangga sa kanila. Sinong gago ba yung bumangga sa atin? Binuksan ng isa ang van at sinalubong siya agad ng sundok sa mukha. Natumba ito at nabitawan ng hawak na armas. Dito nakita ni Ashley ang sumuntok. Ben? Wika niya. Ashley! Sigaw din ni Ben. Tinadyakan niya ang natumbang lalaki at tinamaan ulit ito sa mukha. Nauntog ang ulo nito sa semento at nakatulog. Ikaw na naman! Patumbahin niyo mga ulol! Utos ng driver. Pinagbabaril ang dalawa pang kasama niya si Ben sa labas pero nakatago ito sa gilid ng van. Dahil sa komosyon, nagkagulo na sa kalsada. Nagsitakbuhan ng mga tao, takot na madamay sa gulo. Pero ito ang isa sa mga plano ni Ben. Alam niyang nagpapanik pa ang mga kidnappers dahil hindi nila inaasahan ang biglang pagdating niya. At ngayon, gumawa ng iskandalo ang mga ito at mas madaling makakatawag ng pansin ito sa mga pulis. Umaasa si Ben na may darating na mga parak para mahuli ang mga kalaban. Pero biglang inatras ng driver ang van at nagpumilit itong itakas si Ashley. Binangga niya ang mga nakaharang na mga sasakyan. May isang kanto malapit sa pwesto nila at pwedeng makatakas ang van kung makakalusot. Pinulot ni Ben ang baril na nasa kalsada. Hindi pa man siya marunong gumamit nito, kaya ginamit niya ito sa gulong ng van hanggang sa ito ay ma-flat. Sa loob naman, ay biglang siniko ni Ashley sa mukha ang isa sa mga kalaban at mabilis niyang binuksan ang van. Nabuksan niya ito at nakita niya ulit si Ben. Ben! Tulong! Sigaw ni Ashley. Lumapit si Ben pero tinutukan ng baril si Ashley sa sintido. Subukan mo, gago! Kung hindi, pasasabugin ko ang ulo nito. Banta ng lalaki. Nakalusot na ang sasakyan nila at sinara nito ang sliding door ng van. Nawawalan na ng oras si Ben. Sira na ang motor na ginamit niya. Nakalampas ang van sa traffic at nakangiti ang driver ng van nang makapasok na sila sa kanto. Isang kotse ang inabandona sa kalsada at sinakyan nito ni Ben. Nakuha niyang susi at pinaandar ito kaagad sa kasinundan ng van. Nagkaroon ng habulan. Napansin ng mga kalaban na sumusunod pa rin si Ben. Walang hiyaw. May sa demonyo yatang lalaking yun ah. Paputukan niyo. Utos ulit ng driver. Binuksan ang isang sliding door at kumapit ito. Inatake niya ang kotse na binamaneho ni Ben. Pinaliko-liko ni Ben ang kotse at nakabangga pa ito ng isang kariton na may mga prutas. Ang katabi naman ng driver ay binuksan ang bintana nito at rinatrat ang binata. Tinamaan ang harapan ng kotse at nagkabutas-butas ang hood nito. Maging ang salamin ng kotse ay nasira na rin. Tinulak ni Ben ang salamin sa harapan at naiwan na ito sa kalsada. Patuloy pa rin ang paghabol ni Ben. Lumabas sila sa isang highway at umarangkada ulit ang van. Patuloy pa rin ang pag-atake kay Ben. Dahil sa putukan nakatunog na ang mga pulis at nagdispatcha na ng 2 police mobile. Agad lumabas ang mga ito sa highway at hinahabol ang van. Biglang sinipa ni Ashley ang lalaking nakakapit sa sliding door. Nahulog ito at nagpagulong-gulong sa kalsada. Napasigaw ito nang mabangga ito ng kotse ni Ben. Duguan ng lalaking humandusay sa kalsada. Loko ka? Anong ginawa mo sa tropa ko?
Galit na sinampal ng lalaking nakaupo sa harap si Ashley. Tinabihan niya ito at tinutukan ulit sa pisngi. Kung papatayin mo ko dito, wala ka nang magagamit. Kapag na-corner na kayo ng mga pulis, hindi kayo makakatakas dito. Nakakuha ng tapang si Ashley. Alam niyang hindi siya pababayaan ni Ben. Buwis buhay ang binata sa pagliligtas sa kanya at ngayon ay nabigyan nito ng lakas ng loob ang dalaga na lumaban din. Parehong mataas ang adrenaline rush ng dalawa at parehong hindi na nakakaramdam ng takot. Hindi nakapagsalita ang kalaban. Tama si Ashley. Wala silang magagamit na hostage kapag magkataong makorner sila. Mula sa malayo naman ay nakagawa ng barricade ang ibang team ng mga pulis. Nagharang sila ng isang malaking truck at may mga police mobile din sa palibot. Sumenyas ang mga ito na pahintuin ng van. Naloko na. Naloko na talaga. Buisit. Ano nang gagawin natin? Nagpapanik na ang lalaking may hawak kay Ashley. Bahala na. Bahala na. Pinaharurot ng lalaki ang van. Plano nitong banggain ang maliit na gap sa dalawang police mobile sa gilid at baka makalusot sila. Napalingon sa harapan ng van ang lalaking may hawak kay Ashley. Ito na ang pagkakataon ng dalaga. Tinulak niya bigla ang lalaki at mabilis siyang tumalon palabas ng van. Napasigaw ang driver. Hindi nito nakita na bubulusok na sila sa truck. Bumangga ang van sa gilid ng truck at lumipad palabas ng van ng driver dahil hindi ito naka-seatbelt. Nagpagulong-gulong naman si Ashley sa kalsada at nawalan ito ng malay. Agad huminto ang kotse ni Ben at lumabas siya. Niyakap niya ang dalaga. Napasigaw na lamang si Ben. Gumising ka, Ashley! May kaunting malay pa rin si Ashley, pero dahan-dahang naglaho ito at ang naririnig niyang boses ni Ben ay unti-unting nabura. Tuluyan na siyang nawala ng ulirat. Dinala sa ospital na pinagtatrabahuhan ni Tony ang anak niya. Wala pa rin itong malay at naka-ventilator ito. Nabagok ang ulo niya matapos siyang tumalon at nagkaroon din siya ng ilang mga injuries sa katawan. Nasawi ang driver ng van. Isa lang sa kanila ang nabuhay. Nahuli ito kaagad ang mga pulis. Dito napag-alamang mga tauhan sila ni Governor. Mga walang kwenta. Mga inutil. Napakasimpleng utos, hindi pa magawa. Bakit ba ako napapalibutan ng mga walang kwentang tauhan?